Ninakaw ang lahat. Habang napapakakuba ako sa kusina para sa pamilyang ito, nagpapakasarap siya sa kama ng iba gamit ang perang ipinamana sa akin. Wala kang silbi, Althea, singhal niya. Ngunit tapos na ang panahon ng pananahimik. Ngayon, babawiin ko ang bawat sentimo, bawat luha, at bawat piraso ng aking pagkatao na kanilang niyurakan. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang kasakiman? Sir Darius, hindi ko malilimutan ang gabing yan sa Tagaytay. Hinding-hindi ka magsisisi na ako ang pinili mo kaysa sa walang silbing asawa mo. Maliwanag ang screen ng telepo no sa gitna ng madilim na silid. Ngunit mas nakakasilaw ang bawat titik na bumaon ng malalim sa puso ni Althea. Hawak pa rin niya ang maliit na baso ng maligamgam na gatas na hinaluan niya ng pulot. Ang pampatulog na matyaga niyang inihahanda gabi-gabi para sa asawa upang maibsan ang pananakit ng ulo nito sa trabaho. Sa loob ng 8 taon, ang mga kamay na ito ang nag-asikaso sa bawat botones ng polo ni Darius, nagluto ng bawat paborito nitong ulam, at nagtiis sa bawat masasakit na salita ng biyenan upang mapanatiling buo at payapa ang kanilang tahanan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang sakripisyo at pagpapakumbaba ay tinawag lamang na walang silbi ng isang babaeng naghihintay sa madilim na sulok ng kanilang pagsasama. Nanglamig ang kanyang mga daliri. Tila umurong ang hangin sa kanyang dibdib, pinipiga ang kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Nanginig ang kanyang mga tuhod at nawala ng lakas ang kanyang mga bisig, dahilan upang dumulas ang baso ng gatas mula sa kanyang mga palad. Bumagsak ito sa ibabaw ng makapal na alpombra, lumilika ng isang basang mantsa na dahan-dahang kumakalat sa tela. Nang yumuko si Althea upang pulutin ang baso, nasagi ng kanyang nanginginig na braso ang itim na leather briefcase ni Darius na nakapatong sa mababang mesa. Bumukas ang zipper nito at sumabog sa sahig ang ilang makakapal na dokumento. Sa gitna ng matinding panghihina, lumuhod si Althea upang iligpit ang mga kalat bago magising ang asawa. Ngunit nahagip ng kanyang nalalabong paningin ang isang pamilyar na tatak sa ibabaw ng isang opisyal na kasulatan. Navarro Coffee Plantation. Iyon ang lupain sa Batangas na ipinamana sa kanya ng yumaong mga magulang. Ang lupang pinagbuhusan ng pawis at dugo ng kanyang ama bago ito pumanaw. Nanginginig ang mga daliri ni Althea nang buksan niya ang mga pahina. Bawat talata ay tila isang lason na dumadaloy sa kanyang diwa. Isang deed of absolute sale ang nakasaad doon kung saan inililipat ang buong pagmamay-ari ng plantasyon at ng kanilang ancestral estate patungo sa pribadong kumpanya ni Darius. At sa ilalim ng pahina, nakatatak ang isang pirma sa ibabaw ng kanyang buong pangalan. Hindi kanya ang formal at matigas na linyang iyon. Peke, isang malinis at planadong panloloko. Mas lalo pang sumikip ang kanyang dibdib nang makita ang pirma ng saksi sa ibaba. Doña Carmen de la Cruz, ang kanyang sariling biyenan. Nakalakit pa ron ang isang resibo ng bank transfer na nagpapatunay na ang pondo mula sa lupain ay lihim ng inilipat sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Christine Vallejo. Napatakip si Althea sa kanyang bibig upang pigilan ng isang impit na hikbi na nagbabantang kumawala mula sa kanyang nagdurugong dibdib. Hindi lamang pag-ibig ang ninakaw sa kanya. Ninakawan din siya ng banggal, ng pamana at ng huling alaala ng kanyang mga magulang. Ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang buong kabataan, ang lalaking tinuring niyang sandigan ay isa palang magnanakaw na nagsuot ng maskara ng pagiging ulirang asawa. Gaano na katagal siyang namuhay sa loob ng isang kasinungalingan, habang ang mga taong pinagsilbihan niya ng buong buhay ay tahimik na nagpaplano ng kanyang sariling libingan? Mula sa kabilang silid, narinig niya ang marahang paglangit-ngit ng kutsyon. Gumalaw si Darius. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw ang tunog ng mabibigat na yabag ng paa sa ibabaw ng makinis na sahig na kahoy. Papalapit ng papalapit sa pintuan ng silid, kung saan nakaluhod si Althea, hawak ang mga ebidensya ng kanyang sariling pagkawasak. Sa isang kisap mata, binalot ng matinding kaba ang buong katawan ni Althea. Mabilis ngunit mainat niyang ibinalik ang mga papeles sa loob ng briefcase, isinara ang zipper, at hinablot ang basahang nakasabit sa gilid ng mesa
upang punasan ang natapong gatas. Nang bumukas ang pinto ng silid, nakayuko na siya sa sahig, nagpapanggap na abala sa paglilinis. Sweetheart, bakit gising ka pa sa ganitong oras? Ang boses ni Darius ay malambing at puno ng lambing na dating nagpapagaan sa loob ni Althea, ngunit na yon ay tila malamig na hangin na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Lumapit ang lalaki at marahang ipinatong ang mga kamay nito sa balikat ni Althea bago naglapat ng isang halik sa tuktok ng kanyang ulo. Naapakan ko ang baso, Darius. Natapon ang gatas na tinimpla ko para sa'yo. Mahinang sagot ni Althea. Pinipilit na huwag manginig ang boses habang nakatitig sa basang alpombra. Hayaan mo na yan sa mga katulong bukas. Halika na sa kama. Ayoko napapagod ang pinakamamahal kong asawa. Bulong ni Darius habang ang mga kamay nito ay marahang humahaplos sa kanyang braso. Mga haplos na ngayon ay nagdulot ng matinding pangingilabot at pandidiri sa kanyang buong sistema. Pagsapit ng umaga, ang hapagkainan ay nababalot ng isang uri ng katahimikang may kasamang lason. Nakaupo si Doña Carmen sa kabisera. Nakataas ang kilay habang tinitingnan ang inihandang sinangag, tapa at mainit na tsokolate na niluto ni Althea mula pa noong madaling araw. Ano ba itong lasa ng tapang ito, Althea? Masyadong matamis at malansang pakinggan. Parang pagkain sa mga karinderiya sa tabi ng kalsada. Mariing puna ng matanda sabay tulak ng pinggan palayo sa kanya. Walang kaklas-klas, walang pinagbago mula nung kinuha ka ni Darius mula sa probinsya. Ma, hayaan mo na, agap ni Darius, ngunit may bahid ng panliliit ang kanyang tono. Alam mo namang ganoon ang kinalakhan ni Althea. Ginagawa naman niya ang lahat para matutunan ang pamumuhay natin dito sa Maynila. Pasalamat na lang tayo at masipag siyang magsilbi sa atin. Tiniis ni Althea ang bawat salita na natiling nakatayo sa gilid habang nakayuko. Sa loob ng 8 taon, ang ganitong mga pananalita ang bumura sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Pinaniwala siyang may malaking utang na loob siya sa pamilyang De La Cruz, hist sa pag-ampon sa kanya nang mamatay ang kanyang mga magulang. Biglang inilapag ni Doña Carmen ang isang puting folder sa ibabaw ng mesa. Nga pala, bago ka maghugas ng mga plato, pirmahan mo ito. Isang special power of attorney para sa mga natitira mong bangko at ari-arian. Si Darius na ang mamamahala para hindi ka na nag-aaksaya ng oras sa mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Ang trabaho mo ay panatilihing maayos ang tahanang ito, hindi ang magpakanegosyante. Tama ang mama, sweetheart. Dugtong ni Darius habang iniabot ang isang mamahaling pluma kay Althea. Para sa kapakanan din ng pamilya natin ito. Mas mabilis nating mapapalago ang negosyo kung isang kamay lang ang humahawak ng lahat ng legal na dokumento. Magtiwala ka sa akin, hindi kita pababayaan. Tiningnan ni Althea ang pluma. Pagkatapos ay ang kasulatan. Malinaw sa kanyang isipan ang natuklasan kagabi. Kapag pinirmahan niya ito, tuluyan ang mawawala ang huling piraso ng kanyang sariling pangalan sa lahat ng pondo. Huminga siya ng malalim. Lumapit sa takure ng kumukulong tubig sa gilid ng mesa na kunyari ay magsasali ng kape para sa asawa. Ngunit sa isang mabilis at kontroladong galaw, hinayaan niyang dumampi ang mainit na singaw at tumasik ang ilang patak ng kumukulong tubig sa likod ng kanyang kanang kamay. Napasingap si Althea sa tunay na hapdi, dahilan upang mabitiwan niya ang takip ng takure sa mesa. Diyos ko, napakakaskasero mo talaga, bulyaw ni Doña Carmen. Pasensya na po, Mama. Darius, panginginig na sabi ni Althea habang hawak ang namumulang balat ng kanyang kamay. Masyado pong mahapdi. Hindi ko yata mahahawakan ng maayos ang pluma ngayon. Pwede bang mamayang gabi ko na lang pirmahan kapag humupa na ang paso? Nainis si Doña Carmen, ngunit walang nagawa kundi irapan siya. Nagmamadali namang pumasok si Althea sa maruming kusina sa likod upang palamigin ang kanyang kamay. Doon, tahimik na lumapit si Manang Josie. Kumuha ang matandang katulo ng isang maliit na pamahid mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapat ito sa sugat ni Althea. Nang magtama ang kanilang mga paningin, may mga luhang namuo sa mga mata ng matanda. Iha, nakikita ko ang lahat!
Bulong ni Manang Josie sa napakahinang tinig. Alam kong may mabigat kang dinadala. Huwag mong hahayang ubusin nila ang natitira mong lakas. Mag-ingat ka sa kanila. Hindi nakaimik si Althea, ngunit hinigpitan niya ang paghawak sa kamay ng matanda bilang pasasalamat. Maya-maya pa, pumasok si Darius sa kusina upang kumuha ng baso ng tubig bago umalis patungong opisina. Inilapag nito ang kanyang telepo sa ibabaw ng counter. Sa sandaling iyon, umilaw ang screen ng aparato dahil sa isang bagong pumasok na mensahe mula kay Christine. Sir Darius, nakasecure na po ang mga original titles sa safe deposit box sa Makati branch. Hinihintay ko na po kayo. Napatitig si Althea sa screen bago agad na ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Ngunit huli na. Napansin ni Darius ang paninigas ng kanyang anyo. Lumapit ang lalaki, hinawakan ng mariin ang kanyang napasong pulso at tinitigan siya ng may matalim at nanunuring mga mata. Bakit parang nanginginig ka, Althea? Normal lang na mapasok ka, pero kakaiba ang mga tingin mo sa akin mula pa kaninang madaling araw. May itinatago ka ba sa akin? Tiniis ni Althea ang matinding kirot sa kanyang pulso. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, pinilit niyang tumingin ng diretsyo sa mga nanlilisik na mata ng kanyang asawa, habang pinupuno ng luha ang sariling mga mata. Wala akong itinatago, Darius. Sobrang sakit lang talaga ng napasok kong balat. Pabulong niyang sabi, pilit na pinaiiyak ang boses upang magmukhang kaawa-awa. Naisip ko lang, kung magiging pabigat ba ako sa iyo ngayon dahil hindi ako makapagluto ng maayos para sa hapunan mamaya? Bahagyang lumuwag ang pagkakahawak ni Darius sa kanyang braso. Isang mapagpanggap na buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki bago binitiwan ang kanyang kamay. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, sweetheart. Uminom ka na lang ng gamot. Aalis na ako dahil may mahalagang meeting pa kami ng marketing team sa opisina. Bili ni Darius bago kinuha ang kanyang telepo at mabilis na lumabas ng kusina. Nang marinig ni Althea ang pag-andar ng kotse ng asawa palabas ng kanilang tarangkahan, hindi na siya nag-aksyaya ng kahit isang segundo. Nagsuot siya ng simpleng damit, nagpaalam kay Manang Josie na bibili lamang ng mga sangkap sa palengke at mabilis na sumakay sa isang pampasherong taxi papunta sa lumang gusali sa Binondo kung saan matatagpuan ang law office ni Ate Mateo Salvador. Ang amoy ng lumang papel at pinakuluang tsa ang sumalubong sa kanya pagpasok sa tahimik na opisina. Pagkakita sa kanya ng matandang abogado, agad itong tumayo mula sa kanyang mesa, may bakas ng matinding gulat at lungkot sa mga kulubot nitong mukha. Diyos ko, Althea? Ikaw ba talaga yan, iha? Basag ang tinig ni Ate Salvador habang pinagmamasdan ang kanyang nangangayayat na pangangatawan at ang malalalim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Halos 5 taon tayong hindi nagkita mula nung ilibing ang iyong ama. Tahimik na inihanda ng matandang abogado ang isang tasang mainit na tsa na hinaluan ng pinatuyong bulaklak ng mansanilya. Nang mahawakan ni Althea ang mainit na porselana at malanghap ang pamilyar na bango, halos bumigay ang kanyang buong pagkatao. Yon ang eksaktong lasa ng tsa ang inihahanda ng kanyang ama tuwing may dinadala siyang mabigat na suliran, inung bata pa siya. Ate Salvador, niloko nila ako. Nanginginig na panimula ni Althea, sabay labas ng kanyang lumang telpo na kung saan nakatago ang mga larawan ng peking deed of sale at mga transaksyon sa bangko. Kinuha ni Darius ang Navarro Coffee Plantation. Ginamit nila ang peking pirma ko at inilipat ang lahat sa pangalan ng kumpanya niya at ng kanyang kabit. Sinuot ni Ate Salvador ang kanyang salamin at masusing sinuri ang bawat litrato sa screen. Sa halip na magulat, isang malamig at matalim na ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ng matanda. Hindi nagkamali ang iyong ama, Althea. Marahang sabi ng abogado habang ibinababa ang telpo. Bago siya pumanaw, alam ni Don Fernando na labis ang ambisyon ni Darius. Kaya bago pa man maganap ang kasal ninyo, ipinasok ng iyong ama ang lahat ng pangunahing ari-ariya ng pamilya Navarro sa isang lihim na mekanismo, ang Navarro Heritage Trust. Napatitig si Althea sa abogado, naguguluhan.
Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang lahat ng kasulatang pinirmahan o pinek ni Darius ay walang legal na bisa hanggat hindi inaprubahan ng naturang trust. Paliwanag ni Ate Salvador sa matatag na tinig. Sa katunayan, may nakapaloob na lason sa mga dokumentong yon para sa kanya. Kapag napatunayan sa korte na nagkaroon ng panloloko at pagtataksil sa loob ng inyong kasal, ang bawat kusing na ipinuhunan ni Darius gamit ang kumpanya niya ay otomatikong mapupunta sa ilalim ng buong pamamahala mo, Althea. Siya mismo ang nagbaon ng sarili niyang hukay. Naramdaman ni Althea ang unti-unting pagbabalik ng init sa kanyang dugo. Ang kawalan ng pag-asa na gumapos sa kanya sa loob ng maraming taon ay napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Ngunit kailangan natin ng isa pang mahalagang piraso. Seryosong babala ng abogado habang binubuklat ang isang lumang itim na folder. May ikatlong saksi sa orihinal na kasulatan ng iyong ama, si Ginoong Tomas Estrada, ang dating punong tagapamahala ng plantasyon. 5 taon na siyang nawawala matapos siyang biglang bayaran at paalisin ng pamilya de la Cruz. Si Tomas Estrada? Ulit ni Althea, naalala ang pangalang nabanggit ni Doña Carmen kaninang umaga. Hanapin natin siya, Althea, at sa oras na makuha natin ang kanyang pahayag, sisiguraduhin kong babawiin natin ang bawat sentimong ninakaw sa iyong pamilya. Nang makalabas si Althea sa lumang gusali, mas magaan ang bawat hakbang ng kanyang mga paa. Ngunit pagtapak niya sa gilid ng bangketa upang maghanap ng masasakyan, huminto ang isang makintab na pulang sports car. Ilang metro lamang ang layo mula sa kanya. Dahan-dahang bumaba ang maitim na bintana ng sasakyan. Doon, nakatambad ang nakangising mukha ni Christine Vallejo, nakasuot ng mamahaling salamin sa mata habang nakatitig ng may pang-uuyam sa kanya. Hindi man lamang pinansin ni Althea ang pangungutya sa mga mata ni Christine sa gilid ng kalsada. Mabilis siyang sumakay sa paparating na sasakyan at nagpahatid pabalik sa mansyon. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang kanyang pagdating upang itago ang mga nalamang lihin, isang marangyang sasakyan ang pumarada sa tapat ng kanilang bakuran. Bumaba si Christine mula sa kanyang kotse, bitbit ang isang mamahaling leather folder at nakasuot ng fitted na damit na labis na umaagaw ng pansin. Walang pag-aalinlangan itong pumasok sa loob ng sala na tila ba pag-aari nito ang buong kabahayan. "Naku, Christine! Iha! Mabuti at napagalaw ka!" Masiglang bati ni Doña Carmen na nagmamadaling bumaba mula sa ikalawang palapag, may malalapad na ngiti sa labi. "Napakaganda mo talaga. Ibang-iba ang dating ng babaeng edukada at may narating sa buhay kaysa sa mga taong dito lang nakakulong sa bahay." "Salamat po, Tita Carmen," matamis na sagot ni Christine habang ibinabaling ang tingin kay Althea na noon ay nagpupunas ng mesa sa gilid. "Dinala ko lang po ang ilang marketing proposals na kailangan repasuhin ni Darius para sa anibersaryo ng kumpanya mamayang gabi." Tumingin si Christine kay Althea, may mapang uyam na ngiti sa mga labi. "Manang, ay, pasensya na. Mrs. De La Cruz pala. Pwede mo ba akong ipagtimpla ng iced tea? Yung may kaunting lemang sana. Medyo mainit kasi ang biyahe ko galing Binondo." Naramdaman ni Althea ang pang-inginig ng kanyang mga kalamnan sa tindi ng insulto, ngunit hindi niya ipinahalata ang galit. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha habang marahang tumatango. Bago pumasok sa kusina, lumapit si Althea sa console table kung saan nakapatong ang isang naka-frame na litrato ng kanilang kasal ni Darius. Tahimik niyang kinuha ang larawan, inilapag ito ng pabaliktad sa loob ng isang madilim na drawer at isinara yon ng walang anumang ingay. Sa kanyang isipan, tuluyan ng nalibing ang huling bakas ng pag-ibig na dati ay itinuring niyang buong buhay. Nang ihanda niya ang inumin, humakbang si Althea pabalik sa sala at maingat na inilapag ang kristal na baso sa harap ni Christine. "Narito nang inumin mo, Miss Vallejo." Malumanay, nungit matigas na sabi ni Althea, nakatitig ng diretso sa mga mata ng babae. "Ubusin mo habang malamig pa. Alam mo naman, sa mundong ito, maraming bagay ang masarap hawakan sa simula. Ngunit kapag hinira mo lamang mula sa iba ng walang paalam, tiyak na may kaakibat na malaking kabayaran kapag dumating ang takdang oras." Bahagyang natigilan si Christine, nawala ang mapanuyang ngiti sa kanyang mukha at napalitan ito ng kaba nang marinig ang lalim ng bawat katagang binitawan ni Althea.
Ano bang pinagsasasabi mo riyan, Althea? Bulyong ni Doña Carmen habang masamang nakatingin sa kanya. Huwag mong daanin sa kung ano-anong palaisipan ng bisita ng anak ko. Umalis ka na rito at tapusin mo ang labahin sa likod. Tumalikod si Althea ng may marangal na tindig. Nang sandaling yon, palihim na inihulog ni Christine ang isang mamahaling hikaw na gawa sa perlas na mga unan sa sofa bago ito tumayo upang magpaalam. Eksakto namang bumukas ang pinto ng mansyon at iniluwan nito si Darius na kakagaling lamang sa trabaho. Nang makita ng lalaki si Christine na nakatayo malapit kay Althea, biglang namutla ang kanyang muka at nanigas ang kanyang mga balikat sa matinding takot na mabisto ang lahat. Ngunit sa halip na umiwas, isang mapanuksong hakbang ang ginawa ni Christine. Lumapit siya kay Darius at walang pag-aalinlangang ipinulupot ang kanyang braso sa braso ng lalaki sa harap, mismo ng kanyang biyenan at ng asawang si Althea. Mabuti at dumating ka na, Darius, nakangiting sabi ni Christine nang may pagmamalaki sa kanyang tinig. Kanina ka pa namin hinihintay ng mami mo. Halos mapatid ang hininga ni Darius nang makita ang kamay ni Christine na nakapulupot sa kanyang braso. Agad niyang binawi ang kanyang kamay nang may pang-ininig sa katawan habang palihim na sumusulyap kay Althea. Christine, wag dito! Profesional tayo sa trabaho. Pabulong na saway ni Darius, ngunit halatang pinipigilan lamang ang sarili upang hindi magmukhang guilty. Hindi na naghintay pa si Althea ng anumang paliwanag o pagdadahilan mula sa dalawa. Nang walang kahit isang katagang binitawan, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa likod ng mansyon, lumalayo sa maruming hangin na pumupuno sa loob ng tahanang yon. Tinahak niya ang daan patungo sa lumang bodega sa dulo ng hardin, ang tanging lugar sa malawak na lupain na hindi pinakikialaman ni Doña Carmen at Darius. Sa loob ng madilim at maalikabok na silid, nakatayo ang isang malaking habihan ng telang inabel, ang pamanang iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ina bago ito bawian ng buhay. Doon, sa gitna ng katahimikan at amoy ng lumang kahoy, tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Althea. Napaluhod siya sa malamig na semento, niyakap ang mga haligi ng habihan, at hinayang umagos ang lahat ng luhang matagal niyang kinimkim sa kanyang dibdib. Umiyak siya hindi dahil sa panghihinayang sa isang lalaking taksil, kundi para sa kanyang sarili. Sa 8 taon ng kanyang buhay, na ipinagkaloob niya sa mga taong walang ibang ginawa kundi gamitin at yurakan ang kanyang danggal. Nang mapawi ang matinding bugso ng damdamin, pinahid ni Althea ang kanyang mga luha. Kumuha siya ng malinis na tela at sinimulang punasan ng alikabok na bumabalot sa habihan. Hinalikan niya ang makikinis na bahagi ng kahoy at marahang hinawakan ang lumang pambalot ng sinulid. Sinubukan niyang igalaw ang tapakan at ipasa ang shuttle sa pagitan ng mga hibla ng sinulid. Ang marahang ritmo ng paggalaw ng kahoy ay umalingaw sa buong bodega, isang pamilyar at payapang tunog na tila paalala sa kanya kung sino talaga siya bago siya naging sunod-sunurang asawa ni Darius de la Cruz. Siya, si Althea Navarro, isang babaeng may sariling talento, talino, at marangal na pinagmulan. Sa ilalim ng upuan ng habihan, napansin niya ang isang bahagyang nakausling bahagi ng kahoy. Nang hipuin niya ito, isang lihim na compartment ang bumukas. Mula sa loob, kinuha ni Althea ang isang lumang kwadernong nababalutan ng kupas na balat ng baka, ang personal na talaan ng kanyang ama. Nang buklatin niya ang mga pahina, tumambad sa kanya ang kumpletong listahan ng mga orihinal na bank accounts ng pamilya Navarro, pati na rin ang mga detalye ng bawat lupang ipinundar ng kanyang angkan. At sa pinakahuling pahina, may nakadikit na isang piraso ng papel na may sulat kamay ng kanyang ama na may pulang bilog sa isang numero ng telepo. Kay Tomas lamang ibigay ang susi ng lumang vault sa Vigan. Kumabog ang dibdib ni Althea. Hawak na niya ang huling piraso ng katotohanang mag-uugnay sa lahat ng pagnanakaw ni Darius at Doña Carmen. Ngunit bago pa man niya maingat na maitago ang kwaderno sa loob ng kanyang damit, isang malakas na pagbaya sa pinto ng bodega ang yumanig sa buong paligid. Althea! Buksan mo itong pinto! Ang matinis at galit na boses ni Doña Carmen ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Ano na naman bang kabaliwan ang ginagawa mo sa loob ng maruming bodegang ito? Buksan mo ito ngayon din,
kundi ipapatapon ko sa basurahan ang lahat ng bulok na kahoy na yan. Mabilis na isiniksik ni Althea ang lumang kwaderno sa loob ng kanyang maluwag na kasuotan bago maingat na binuksan ang mabigat na trangka ng bodega. Sa bungad ng pinto, nakatayo si Doña Carmen na namumula ang muka sa matinding galit, nakataas ang kilay habang may hawak na isang manipis na folder. "Kahit tagal mo magbukas, akala mo ba kung sino kang senyorita sa pamamahay na ito?" Singhal ng matanda sabay tulak sa pinto upang pumasok. "Ano ba itong pinagkakaabalahan mo rito? Ang mga bulok na kahoy na ito mula sa yumaong nanay mo? Wala nang kwenta ang mga yan, Althea. Walang pera sa tradisyong yan." Tahimik na inihanda ni Althea ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Dahan-dahang pinindot ang buton ng voice recorder sa kanyang lumang telepo na bago yumuko sa harap ng biyenan. "Nais ko lamang pong linisin ang mga alikabok, Mama," malumanay niyang sagot. Pilit na pinananatili ang imahe ng isang sunod-sunurang manugang. "Huwag mo akong mamama-mama ngayon!" Buliyaw ni Doña Carmen habang ibinabagsak ang folder sa ibabaw ng isang lumang mesa. "Pirmahan mo ang bentahan ng natitira mong maliit na lupain sa Ilocos. Kailangan ka ng 5 milyong piso bago matapos ang linggong ito. Malaki ang pagkukulang sa pondo ng casino club na kinabibilangan ko at bilang asawa ni Darius, tungkulin mong tulungan akong takpan ito nang hindi nalalaman ng anak ko." Napasingap si Althea. Sa ilalim ng kanyang suot na damit, mariing bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling mga palad. Nag-iiwan ng malalalim na marka ng sakit upang pigilan ang sarili na sumigaw sa tindi ng pot. "Ngunit Mama, yun na lamang po ang natitirang lupang ipinundar ng aking mga magulang para sa mga manghahabi sa probinsya." Mahinang pakiusap ni Althea. Pinapadulas ang kanyang tono upang lalong magsalita ang matanda. "Wala akong pakialam sa mga manghahabi mo." Lalong tumalim ang tinig ni Doña Carmen, puno ng panliliit at pagmamanipula. "Nakalimutan mo na ba ang malaking utang na loob mo sa amin? Kung hindi dahil sa pamilyang De La Cruz, isa ka na lamang pulubi sa kalsada matapos maaksidente ang mga magulang mo. Kami ang nagpakain sa'yo, nagbigay sa'yo ng marangyang buhay, at pinakasalan ka pa ng anak ko kahit wala ka namang maipagmamalaking ganda o estado sa lipunan. Ang lahat ng meron ka ngayon ay dahil sa awa namin." Huminga ng malalim si Althea. Hinayaan ang bawat maruming kataga na maitala sa kanyang aparato. "Mama, bigyan niyo po ako ng 3 araw. Kailangan ko lamang pong tingnan ang mga orihinal na titulo upang maayos ang paglilipat." "3 araw lang, Althea? Kapag hindi mo ito pinirmahan, tatawagan ko ang kumparing Tomas Estrada mo sa Batangas upang pilitin ang mga tauhan doon na ilit ang lupa. Alam mo namang hawak namin sa leeg ang matandang yon mula pa nung palayasin namin siya." Banta ni Doña Carmen nang may mapanuyang ngiti. Nang marinig ang pangalan ni Tomas Estrada mula mismo sa bibig ng matanda, nakumpirma ni Althea ang lahat ng kanyang hinala. Ngunit bago pa man makatalikod si Doña Carmen, isang bahagyang panginginig ng aparato ang naramdaman sa loob ng bulsa ni Althea na sinundan ng isang mahinang tunog ng mechanical na babala na hudyat ng pagkaubos ng baterya. Napatigil si Doña Carmen sa kanyang paghakbang. Lumingon ito pabalik. Nanlilisik ang mga mata na nakatitig ng diretsyo sa umbok sa loob ng bulsa ng apron ni Althea. "Ano yun?" mariing tanong ng matanda habang dahan-dahang lumalapit at iniuunat ang kanyang kulubot na kamay. "Ilabas mo ang nasa bulsa mo ngayon din, Althea." Nanginig ang buong katawan ni Althea sa hindi inaasahang paglapit ni Doña Carmen. Ang alabok na bumabalot sa mga sinaunang hibla ng Inabel na suot niya ay tila naging bahagi na ng kanyang balat, nagbibigay ng kakaibang lakas na hindi niya inaasahan. Habang patuloy na lumalapit ang kamay ng matanda, dahan-dahan niyang inilayo ang bulsa sa pamamagitan ng isang kontroladong paghakbang paatras. "Mama, pasensya na po," mahinang sabi ni Althea, habang ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng kanyang apron, nakatago ang naka-on na telepono. "Baka po ito ang alarm ng aking orasan. Nakalimutan ko pong i-off bago ako lumabas kanina. Nagigising kasi ako ng madaling araw para magluto." Isag matalim na pagtataka ang sumilay sa mukha ni Doña Carmen. Huminto ito sa paggalaw, ang mga mata nito'y tila sinusuri ang bawat hibla ng tela sa apron ni Althea, naghahanap ng anumang bagay na hindi kapanipaniwala. "Alarm?
Ang ingay niyan para sa isang simpleng alarm? Giit ng matanda, hindi lubos na kumbinsido. Napakalakas ng tunog, para kang may kung anong gadget dyan na nakatago. Naramdaman ni Althea ang pamumuo ng pawis sa kanyang no. Alam niyang kailangan niyang kumilos agad. Isang desisyon ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong may kaakibat na malaking pang-anib, ngunit kinakailangan para sa kanyang pagtatanggol. Mama, baka po ito yung bagong wireless microphone na binigay sa akin ni Darius para sa susunod na project presentation sa trabaho. Pagdadahilan ni Althea, habang marahan niyang ginagalaw ang kanyang kamay upang bahagyang makita ang bahagi ng telepo sa ilalim ng tela. Sabi niya po, para raw hindi ko na kailangan magsalita ng malakas kapag nasa malaking conference room. Nakalimutan ko lang po talaga itong i-off. Nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga si Doña Carmen, tila nabawasan ang paghihinala nito. Ngunit sa halip na lubusang maniwala, tumikhim ito at mariing ibinaling ang tingin nito. Siguraduhin mong hindi yan ang dahilan para ipahiya mo ako. Kung sakaling may alam ka na hindi ko alam, Althea, isinusumpa ko. Ipapatapon kita sa pinakamalayong probinsya at ipapamukha ko sa iyo ang ibig sabihin ng pagiging walang utak. Pagbabanta ng matanda bago ito muling tumalikod at lumabas ng bodega, iiwanan si Althea na nanginginig sa pangingibabaw ng takot at kaba. Nang makalabas na si Doña Carmen, agad na pinatay ni Althea ang recorder. Hinawakan niya ang malamig na bakal ng kanyang telepo. Ang kanyang puso ay bumibilis sa bawat tibok. Nakaligtas siya sa unang pagsubok, ngunit alam niyang ang panganib ay hindi pa tapos. Sa pagmamadali, bumalik siya sa opisina ni Darius, kung saan nakapatong pa rin ang folder na iniwan ng kanyang binan. Marahan niyang binuklat ang mga pahina. Hindi ito ang mga papeles tungkol sa pagbebenta ng lupa sa Ilocos. Sa halip, ito ay mga dokumento patungkol sa isang merger and acquisition proposal sa pagitan ng Dela Cruz Corp at ng isang kumpanya na nagngangalang Vallejo Holdings. Doon, sa ibabang bahagi ng isang pahina, nakita ni Althea ang kanyang pangalan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang kanyang pirma. Ito ay isang paunang kasunduan na nagsasaad na sakaling mapatuna yung may malaking pagkakautang ang Dela Cruz Corp sa mga shareholders. Ang lahat ng personal na ari-arian ni Darius, kabilang nga ang lupaing nakuha niya mula kay Althea, ay otomatikong isa sa ilom sa pansamantalang pag-iingat o escrow hanggang sa malutas ang mga isyu. Sa tabi nito, may nakasulat na maikling tala sa sulat kamay ni Darius. Althea, may mahalaga lang akong kailangang ipaayos sa papel na ito bago ang party mamaya. I-double check mo na lang kung tama ang lahat. Salamat, sweetheart. Isang malamig na pagkaunawa ang bumalot kay Althea. Hindi pala ito simpleng pagbebenta ng lupa. Ito ay isang mas malaki at mas mapanganib na plano. Ang folder na ito, kasama ang mga peking pirma niya sa mga naunang dokumento, ay isang paraan ni Darius upang mailipat ang lahat ng kanyang mga utang sa pangalan ni Althea. Nang makita ang pangalan ni Christine Vallejo bilang contact person para sa Vallejo Holdings, naintindihan ni Althea ang lahat. Hindi lamang pala ito simpleng pag-ibig sa labas. Ito ay isang masalimuot na kasunduang pangnegosyo na isinasagawa sa likod ng kanyang likuran. Ngunit sa halip na sumuko sa takot, isang kakaibang tapang ang namuo sa kanyang dibdib. Ang manipis na linya sa pagitan ng pagiging biktima at pagiging manlalaro ay biglang lumabos sa kanyang paningin. Kinuha ni Althea ang pluma na nakapatong sa tabi ng folder, ang mismong pluma na nais ni Darius na ipapirma sa kanya kaninang umaga. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang marahan niyang sinisira ang dulo ng pluma sa gilid ng mesa. Ginagawa itong halos hindi na magamit. Pagkatapos, maingat niyang isinara ang folder at ibinalik ito sa orihinal itong pwesto sa mesa. Tumingala siya sa kisame, sa mga ilaw na tila mapanukso sa kanyang paningin. Darius! Bulong niya sa sarili, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Laro kung laro, maghanda ka na sa pagbagsak. Bitbit ang isang simpleng lunchbox na naglalaman ng mga parkaing dati ay ayaw na ayaw tikman ni Darius.
tinahak ni Althea ang mataas na gusali ng Dela Cruz Corporation sa gitna ng abalang distrito ng Makati. Suot niya ang isang formal, ngunit lumang blusa, sadyang hindi nag-ayos upang magmukhang karaniwang may bahay na naghahatid lamang ng pananghalian sa kanyang masipag na asawa. Pagsapit ng tanghali, tahimik at halos walang tao sa executive floor dahil sa sabay-sabay na lunch break ng mga kawani. Dumausdos ang bawat hakbang ni Althea sa ibabaw ng makintab na sahig, dahan-dahang lumalapit sa dulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang opisina ng punong tagapamahala. Bahagyang nakawangki ang pinto ng opisina ni Darius. Nang sumilip si Althea sa maliit na puwang, tumambad sa kanya ang isang tagpo nagpatigas sa bawat ugat sa kanyang katawan. Nasa loob si Christine, nakaupo sa mismong kandungan ni Darius habang ang mga kamay ng lalaki ay nakapulupot sa baywang ng babae. Siguraduhin mo lang, Darius, na pagkatapos ng anibersaryo mamayang gabi, malinis na ang lahat. Malambing, ngunit puno ng kamandag ang tinig ni Christine habang inaayos ang kurbata ng lalaki. Ayokong makita ang mukha ng babaeng yon sa mga susunod na board meetings. Nakakahiya siyang ipakilala sa mga banyagang investors. Masyadong mababa ang antas niya para sa isang Dela Cruz. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Nakangising tugon ni Darius sabay dampi ng halik sa pisngi ng babae. Nasa kamay na natin ang lahat ng kailangan natin. Pagkatapos ng anibersaryo, magsasampa ako ng annulment gamit ang mental instability clause laban sa kanya. Lahat ng maiwan ng mga Navarro ay magiging ganap na atin. Siya naman, ilalagak natin sa isang pasilidad sa probinsya para hindi na makapanggulo. Sa halip na bumigay ang kanyang dibdib sa panibagong bugso ng sakit, isang kakaibang lamig ang bumalat sa puso ni Althea. Wala nang natirang kahit isang patak ng pag-ibig o awa. Ang nakikita niya sa loob ay 2 buwitreng nagpipiging sa bangkay ng kanyang pamilya. Walang lumika ng anumang ingay sa kanyang pag-atras. Nilampasan niya ang basurahan sa may pasilyo at nang walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang bitbit na lunchbox sa loob nito. Tapos na ang panahon ng pagiging tagapagsilbi. Mabilis na tinungo ni Althea ang katabing silid. Ang Finance and Accounting Department na noon ay bakante dahil sa tanghalian. Alam niya mula sa mga tagubili ni Ate Salvador kung aling computer ang naglalaman ng mga pangunahing server records. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na flash drive na ibinigay ng abogado. Isinaksak niya ito sa gilid ng central monitor. Dahan-dahang lumitaw sa screen ang progress bar ng pagkopya ng mga lihim na financial statements, mga transaksyon sa offshore accounts, at ang mga resibo ng pekeng kontrata sa ilalim ng Vallejo Holdings. Bawat segundo ay tila 1 taon sa kanyang pakiramdam. Nang magpakita ang mensaheng tapos na ang paglilipat ng mga datos, mabilis niyang binunot ang drive at isiniksik ito ng malalim sa loob ng kanyang bra. Nang lumabas siya sa departamente ng accounting, laking gulat niya nang makasalubong sa bungad ng pasilyo ang punong accountant ng kumpanya na may bitbit na tasa ng kape. Nanatiling nakatitig ang lalaki sa kanya, may pagdududa sa mga mata. Mrs. Dela Cruz? May kailangan po ba kayo rito? Tanong ng accountant. Hinahanap ko lang si Darius, ngunit mukhang abala siya sa meeting. Malamig na tugon ni Althea bago mabilis na naglakad patungo sa direksyon ng elevator. Ngunit bago pa man niya mapindot ang boto ng elevator, biglang umalingaw-ngaw ang malakas at paulit-ulit na pagtunog ng kanyang telepo no sa loob ng kanyang bag. Sa katahimikan ng pasilyo, ang tunog ng papalapit na tawag ay umalingaw-naw hanggang sa kabilang dulo. Nang tingnan niya ang screen, ang pangalan ni Darius ang nakarehistro. Kasabay nito, narinig niya ang biglang pagpihit ng doorknob ng opisina ng punong tagapamahala. Bumukas ang pinto at lumabas si Darius na may hawak ding telepo sa tainga, nakatingin ng diretso sa kinaroroonan ni Althea sa dulo ng pasilyo. Mabilis na umatras si Althea paloob ng bumubukas na elevator, kasabay ng pag-angat niya ng kanyang telepo upang sagutin ang tawag. Ang makakapal na bakal na pintuan ay tahimik na nagsara. Tuluyang humadlang sa paningin ni Darius eksakto bago pa man ito maaninag ang buong mukha ng kanyang asawa sa dulo ng pasilyo.
Nakasandal ang likod ni Althea sa malamig na pader ng elevator, pilit na pinapakalma ang kanyang nag-uunahang hininga. Inilapit niya ang telepo no sa kanyang tainga. "Hello? Darius? Bakit ka napatawag?" Malumanay niyang tanong, nilalakasan ang boses upang tabunan ang kaba. "Nasaan ka, Althea? Umakyat ka ba rito sa opisina?" Ang boses ni Darius sa kabilang linya ay may halong paghihinala at inis. "Nasa supermarket na ako. Namimili ng mga sangkap para sa hapunan natin mamaya." Mabilis na pagsisinungaling ni Althea habang ang isang kamay niya ay nakadiin sa kanyang dibdib upang damhin ang maliit na flash drive na nakatago sa loob ng kanyang kasuotan. "Bakit? May nakalimutan ba akong dalhin bago ka umalis kaninang umaga?" Isang mahabang katahimikan ang nagari sa kabilang linya bago nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga ang lalaki. "Wala. Akala ko lang ay nakita-kita sa hallway. Umuwi ka na agad pagkatapos mo mamili?" Bumaba ang tawag. Nakahinga ng maluwag si Althea, ngunit alam niyang pansamantala lamang ang kaligtasang yon. Pagsapit ng gabi, ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging lason na mahirap lang hapin. Kauwi lamang ni Darius at ang bawat hakbang nito patungo sa kanilang silid ay nagdadala ng matinding galit. Bumukas ng marahas ang pinto at agad nitong hinablot ang braso ni Althea na noon ay nagtitiklop ng mga damit sa gilid ng kama. "Anong ginawa mo sa opisina kanina, Althea? Huwag kang magsinungaling sa akin." Nanggagalating sigaw ni Darius, tuluyan ang inihuhulog ang maskara ng pagiging malambing na asawa. "May nag-access sa main terminal ng accounting department at alam kong ikaw ang babaeng nakita ng chief accountant ko sa pasilyo." Idiniin ni Darius ang asawa sa malamig na pader. Ang mga mata nito'y nanlilisik habang patuloy na nagbubuga ng mga masasakit na salita. "You're going crazy, Althea! Nabaliw ka na ba? Nagiging paranoid ka dahil sa mga walang kwentang hinala mo." Pambabaligtad ni Darius, ginagamit ang pinakamatinding manipulasyon upang sirain ang pag-iisip ng asawa. "Nagpapahirap ako araw-araw. Nagtatrabaho ako hanggang madaling araw para mapalago ang kumpanya, para mabigyan ka ng magandang buhay. Tapos ganito ang igaganti mo? Paghihinalaan mo ako at mag-espiya ka sa sarili nating negosyo? Isa ka lang may bahay na walang alam kundi magluto at maglinis. You know nothing about running a business." Tinanggap ni Althea ang bawat matatalim na salita, hinahayaang sugatan nito ang kanyang pandinig. Sa halip na sumigaw at ilantad ang lahat ng kanyang nalalaman, mas pinili niyang gamitin ang huling baraha ng isang taong nagbabalat kayo. Dahan-dahang lumambot ang mga tuhod ni Althea hanggang sa tuluyan siyang mapaluhod sa harapan ni Darius. Tinakpan niya ang kanyang muka at nagsimulang humikbi ng malakas. Nagpapanggap na isang asawang tuluyan ng sumuko sa matinding kalituhan at konsensya. "I'm sorry, Darius. Patawarin mo ako." Humahagulgol na pagmamakaawa ni Althea, kinakapa ang laylayan ng pantalon ng asawa. "Naguguluhan lang ako. Hindi ko na alam ang iniisip ko dahil lagi kang wala sa bahay. Natatakot akong baka may iba ka na... Natatakot akong maiwang mag-isa. Patawarin mo ako, hindi ko na uulitin." Isang mainit na luha mula sa kanyang mga mata ang pumatak sa kamay ni Darius na noon ay nakakuyom sa kanyang balikat. Ngunit sa likod ng huwad na pag-iyak na iyon, ang puso ni Althea ay matagal nang naging yelo. Ang bawat pagmamakaawa niya ay bahagi lamang ng isang mapanlinlang na sayaw. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ni Darius. Isang mapagmataas at nakadidiring ning iti ang sumilay sa labi ng lalaki nang makita ang asawang nakaluhod at nagmamakaawa sa kanyang paanan. Nanalo siya. O, iyon ang akala niya. "Tingnan mo ang sarili mo, Althea. Nakakaawa ka." Malamig na pang-iinsulto ni Darius bago ito tumalikod at naglakad patungo sa banyo. Nang pumasok ang lalaki sa loob at sumara ang pinto, narinig ni Althea ang mahinang pag-uusap ni Darius sa kanyang sarili mula sa siwang ng pinto. "Konting tiis na lang. Pagkatapos ng anibersaryo bukas, tuloyan ko nang ipapasok ang baliw na ito sa mental hospital." Dahan-dahang tumayo si Althea mula sa pagkakaluhod. Pinunasan niya ang mga peking luha sa kanyang pisngi
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding determinasyon na tapusin ang laban. Ngunit ang kalmado niyang gabi ay binulabog kinabukasan ng isang mensahe mula sa kanyang bangko na pumasok sa kanyang lumang telepo o bago pa man sumikat ang araw. Nang buksan niya ang mensahe, tila isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Ang iyong personal na account ay pansamantalang naka-freeze-base sa utos at kapangyarihan ng pinagsamang account holder na si Mr. Darius de la Cruz. Hinigpitan ni Althea ang pagkakahawak sa kanyang telepo. Sinimula na ni Darius ang huling hakbang upang pilayin siya ng tuluyan bago pa man magsimula ang malaking pagdiriwang. Wala pang sikat ang araw, ngunit ang boses ni Doña Carmen ay tila matalim na humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Nakatayo ang matanda sa harap ng bukas na refrigerator, umuusok sa galit habang nakatingin sa mga basyong lalagyan. Anong ibig mong sabihin na wala kang pambili ng sariwang karne ngayon, Althea? Bulyaw ng biyanan habang pabalibag na isinasara ang mabigat na pinto ng refrigerator. Asawa ka ng nag-iisang CEO ng De La Cruz Corporation, tapos sasabihin mong wala kang pera pang palengke? O baka naman itinatago mo ang pera para ibigay sa mga walang kwentang kamag-anak mo sa probinsya? Nakatungo lamang si Althea, pilit na kinakalma ang pang-ininig ng kanyang mga balikat. Hindi niya maaaring isumbat na ipinasara ni Darius ang lahat ng kanyang access sa pera bilang paghahanda sa pagtataboy sa kanya. Naantala lamang po siguro ang pagpasok ng allowance ko sa bangko, Mama. Pasensya na po, gagawan ko po ng paraan. Malumanay, ngunit pigil na sagot ni Althea. Gawan mo talaga ng paraan. Nakakahiya ka. Baka isipin ng mga bisita natin bukas na pinapag-utom kita. Pang-iinsulto ng matanda bago ito nagmartsa pabalik sa itaas. Nang makalabas ng bahay, walang ibang dala si Althea kundi ang isang maliit na kahon ng pelus. Tinungo niya ang isang madilim at lumang sanglaan sa eskinita ng Quiapo. Malayo sa mga pamilyar na mata ng lipunang ginagalawan ng kanyang asawa. Ipinatong niya sa ibabaw ng makapal na salamin ang nag-iisang alaalang na iwan ng kanyang ina. Isang antigong gintong kwintas na may palawit na hinubog sa masalimuot na disenyo ng habing Inabel. Nang suriin ito ng matandang babaeng may-ari ng sanglaan, nag-angat ito ng tingin kay Althea. Baka sa mga kulubot na mata ng matanda ang pag-unawa sa bigat ng sitwasyon ng isang babaeng napilitang magbenta ng ganoon kahalagang pamana. Inabot ng matanda ang mga nakarolyong salapi, isaghalagang mas malaki kaysa sa tunay na presyo ng alahas, at marahang tinapik ang malamig at nanginginig na kamay ni Althea. Kilala ko ang gawang ito. Galing ito sa mga mararangal na kamay ng mga manghahabi sa Ilocos. Malumanay na wika ng matanda, ang boses nito'y tila isang mainit na yakap. Hindi ko alam kung ano mabigat na laban ang hinaharap mo ngayon, Iha. Ngunit naway makamit mo ang katarungan at kapayapaang nararapat sa iyo. Umiling-iling si Althea, kinakagat ang ibabang labi upang pigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mahigpit niyang niyakap ang perang magiging huling sandata niya upang maitawid ang nalalabing mga oras. Mula ron, palihim siyang nakipagkita kay Ate Mateo Salvador sa isang tagong restaurant. Ibinahagi niya ang labis na kaba dahil sa pag-freeze ng kanyang mga account, pangambang baka huli na ang lahat at tuluyan nang nakontrol ni Darius ang bawat aspeto ng kanyang buhay. Sa halip na mag-alala, isang payapa at kalmadong ngiti ang sumilay sa labi ng matandang abogado. Humigop ito ng mainit na kape at tumingin ng diretso sa mga mata ni Althea. Hayaan mo silang mag-akalang napilayan ka na, Althea. Ang pag-freeze ng iyong account ay isang desperadong hakbang na nagpapatunay lamang ng kanilang labis na kasakiman. Paliwanag ni Ate Salvador sa mahina ngunit matapang na tinig. Ang hindi alam ni Darius ang orihinal na manifesto ng Navarro Heritage Trust kasama ang testimonya ng matandang si Tomas Estrada ay matagumpay ko nang naihain at naipasa sa Korte Suprema kaninang umaga. Wala silang kawala. Ang lahat ng perang ninanakaw nila ngayon ay babalik sa iyo ng may patong na interes. Hayaan mo siyang magpakasaya sa kanyang pansa, mantalang ilusyon. Ang mga salitang yon ay nagbistulang malamig na ulan na nagpawi sa matinding uhaw at pagkauhaw ni Althea sa hustisya. Wala nang atrasan.
Ang lambat ay nakalatag na, hinihintay na lamang ang pagbagsak ng mga sakim. Nang bumalik siya sa mansyon noong hapon na yon, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Habang naglalakad patungo sa kanyang silid, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit at puting sobre na walang selyo. Tahimik itong isiningit sa ilalim ng puwang ng kanyang pintuan, tila naghihintay na matuklasan. Yumuko siya at maingat na kinuha ang sobre. Nang buksan niya ang laman, isang malinaw at makintab na litrato ang tumambad sa kanyang paningin. Larawan ito ni Christine. Malapad ang ngiti habang sinusukat ang isang napakamahal at kumikinang na red evening gown sa loob ng isang eksklusibong butik. Ngunit ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Althea ay ang resibong sinadyang idikit sa gilid ng litrato. Ang gown na iyon, na nagkakahalaga ng 100,000 piso, ay binayaran gamit ang mismong platinum credit card na nakapangalan kay Althea. Ang mismong card na sinabi ng bangko na naka-freeze para sa kanya, ngunit malayang ginagamit ng kabit ng kanyang asawa. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe gamit ang pulang tinta. Salamat sa regalong damit para sa anibersaryo, Mrs. Dela Cruz. Huwag mong kalimutang mag-ayos bukas. The real show is about to begin. Hindi nilamukot ni Althea ang papel. Bagkus, maingat niya itong itiniklop at ibinulsa. Tumingin siya sa malaking salamin sa loob ng silid. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang sunod-sunurang asawa na umiiyak sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nanlamig, tumalim, at nag-aapoy sa matinding determinasyong sunugin ang lahat ng nagpahirap sa kanya. Kinagabihan, binalot ng isang nakapanlulumong katahimikan ang kabuuan ng mansyon. Huling gabi na bago ang malaking anibersaryo ng kumpanya na kasabay rin ng kaarawan ni Doña Carmen. Sa loob ng malawak nilang silid, nakatayo si Althea sa harap ng plansahan. Ang mainit na singaw ng plansa ay marahang umalpas sa hangin habang maingat at matiyaga niyang pinapakinis ang bawat gusot sa mamahaling itim na suit ni Darius. Pagkatapos, nilinis at inihanay niya sa ibabaw ng malapad na kama ang mga kumikinang na alahas ng kanyang binan. Ang kanyang mga kilos ay tumpak, tahimik, at puno ng kakaibang pagkamasunurin. Ngunit sa likod ng malumanay niyang anyo ay ang nag-aapoy na katotohanan. Ito na ang huling beses na magsisilbi siya sa mga taong umalipin sa kanyang kaluluwa. Pumasok sa silid si Manang Josie na may dalang malinis na tuwalya. Nang makita ng matandang katulong ang payapang mukha ni Althea na nag-aayos ng mga gamit ng mga taong nanakit sa kanya, hindi na nito napigilan ang pag-agos ng mga luha mula sa mga kulubot nitong mata. Lumapit ang matanda at nanginginig na hinawakan ang malamig na mga palad ni Althea. "Iha, Althea ko!" Basag ang tinig ni Manang Josie, puno ng matinding pagmamahal at pag-aalala. "Hindi ko alam kung ano ang binabalak mo para bukas, ngunit nakikiusap ako. Magpakatatag ka. Huwag mong hahayaang apakan kanila ulit. Nandito lang ako, palaging nagdadasal para sa kaligtasan mo." Pinitawan ni Althea ang hawak na damit at mahigpit na niyakap ang matanda. Sa yakap na iyon, naramdaman niya ang kaisa-isang natitirang init ng pagmamahal sa loob ng malamig na mansyong iyon. "Salamat, Manang," bulong ni Althea. Ang kanyang tinig ay payapa at buo. "Huwag po kayong mag-alala. Bukas, matatapos na ang lahat ng paghihirap natin. Pangako po iyan." Nang makalabas ang matanda, sinimulan na ni Althea ang kanyang sariling paghahanda. Mula sa pinakasulok ng kanyang aparador, inilabas niya ang isang kasuotang matagal na niyang itinago at palihim na inayos. Isa itong tradisyonal na bestidang yari sa telang inabel, kinulayan ng matingkad na pula na tila dugong umaagos mula sa isang sariwang sugat. Ang bawat hibla nito ay sumisimbolo sa tapang ng mga ninunong Navarro, isang kasuotang nagbibigay pugay sa kanyang tunay na pinagmulan. Sinuot niya ito at umupo sa harap ng malaking salamin. Matagal niyang pinagmasdan ang sarili. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahinang asawa na palaging nakayuko. Kinuha niya mula sa kanyang lumang makeup kit ang isang tubong koloret. Dahan-dahan, ipinahid niya sa kanyang mga labi ang matingkad na pulang kulay,
ang mismong kulay na 8 taon na niyang hindi ginagamit dahil sinabi no ni Darius na masyado itong malandi at hindi bagay sa isang simpleng may bahay. Ngayon, ang pulang lipstick na yon ay sumisimbolo sa pagbawi ng kanyang kapangyarihan. Wala nang makakapagdikta kung ano ang maaari at hindi niya maaring suotin. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aayos, umilaw at bahagyang nanginig ang kanyang telepo no sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe ang pumasok mula kay Ate Mateo Salvador. Althea, handa na ang lahat. Isa pa, may isang hindi imbitadong panauhin ang darating mamayang gabi para pormal na isarang bitag. Isang tipid ngunit nakakapasong ngiti ang gumuhit sa mga pulang labi ni Althea. Handa na siya sa malaking palabas. Bumukas ang pinto ng silid ng walang anumang babala. Pumasok si Darius, pagod mula sa buong araw na paghaanda. Ngunit nang maiangat niya ang kanyang paningin, halos makalimutan niya kung paano huminga. Nakatayo si Althea sa gitna ng silid, nababalutan ng marangya at pulang telang inabel. Ang mga labi ay kasing kulay ng apoy, at ang mga mata ay may matalim at malamig na kislap na tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Tila isang reyna na nagbabalik upang bawiin ang kanyang ninakaw na trono. Althea, naibulong na lamang ni Darius, hindi makapaniwala sa nakikita. Naramdaman ng lalaki ang matinding pagtindig ng kanyang mga balahibo. Isang malamig at madilim na kutob ang biglang gumapang sa kanyang batok. Ngunit huli na ang lahat para umatras. Ang maningning na figura ng babaeng nakapula sa harap ng salamin ay ang mismong bagyong wawasak sa kanyang ginagawang kaharian. Ang malawak na bulwagan ng isang tanyag na 5-star hotel sa Makati ay nagliwanag sa ilalim ng mga dambuhalang aranya na gawa sa kristal. Ang mga mamahaling kasuotan, ang kislap na mga mamahaling alahas at ang marahang pagdampi ng mga babasaging kopa na may lamang alak ay sumasalamin sa karangyaan ng gabing iyon. Daan-daang panauhin mula sa mataas na lipunan, mga mamumuhunan at mga mamamahayag ang nagtipon upang ipagdiwang ang umano'y tagumpay ng imperyo ng mga De La Cruz. Nakatayo sa gitna ng kumpol ng mga kilalang matrona si Doña Carmen. Sa kanyang leeg at mga tainga ay nakasabit ang isang kumpletong set ng diamante, mga batong nagdiningning na binili gamit ang pondong ninakaw mula sa pamilya ni Althea. Nang mamataan ng matanda ang paglapit ng kanyang manugang na suot ang pulang bestidang inabel, agad na umasim ang kanyang muka. My goodness, Althea! Ano ba yung suot mo? Matimis at sinadyang lakasan ni Doña Carmen ang kanyang boses upang marinig ng mga katabing ginang. This is a corporate gala, not a cultural dance presentation. Mukha kang mananahina na ligaw mula sa probinsya. Hindi mo ba kayang magmukhang kagalang-galang kahit na yang lang para hindi mapahiya ang pamilya natin? Nagpalitan ng mapanuyang tingin ang mga matrona, naghihintay na yumuko at mahiya ang asawa ng CEO. Ngunit hindi na tinag si Althea. Sa halip na umiyak, tiningnan niya ng diretsyo at kalmado ang mga mata ng kanyang biyenan bago marahang naglakad patungo sa kabilang bahagi ng bulwagan. Iniiwan si Doña Carmen na nanggagalaiti sa kawalan ng reaksyon. Ilang sandali pa, tumating si Christine. Suot ang kumikinang at mahabang pulang evening gown, ang mismong damit na binili niya gamit ang credit card na nakapangalan kay Althea. Puno ng pagmamalaki itong naglakad sa gitna ng bulwagan, kumakaway sa ilang mga board of directors na tila ba siya ang tunay na may bahay ng gabing yon. Nang tawagin ng pamilya De La Cruz ng mga opisyal na potograpo para sa isang malaking larawan, walang pakundang ang lumapit si Christine. Sumingit siya sa mismong pagitan ni Darius at Althea, bahagyang tinutulak ang balikat ng tunay na asawa patungo sa pinakagilid ng frame. Hindi man lamang pumalag o sumaway si Darius, bagkus inakbayan pa nito ng bahagya ang baywang ng kanyang kabit. Sa halip na magmukhang kaawa-awa at itago ang mukha sa pamamahiya, itinaas ni Althea ang kanyang baba. Hinawakan niya ang manipis na tangkay ng kanyang baso na may lamang pulang alak, at sa pag-ilaw ng mga kamera ng mga mamamahayag, numiti siya ng may buong pagmamalaki at kapangyarihan. Siya ay tila isang nag-iisang reyna
nakalmadong pinagmamasdan ang mga payaso na naglalaro sa loob ng kanyang sariling palasyo. Maya-maya pa, umakyat si Darius sa gitna ng makinang na entablado. Hawak ang mikropono, binalot ng lalaki ang buong madla ng kanyang wad na karisma. Lahat ng tagumpay na ito, ang paglakas ng De La Cruz Empire, ay hindi ko magagawa ng mag-isa. Panimula ni Darius, pinipilit na magpaluha habang madramang tumitingin sa direksyon ng kanyang ina at ni Christine. I offer all my hard work for my family. Lahat ng sakripisyo ko ay para sa kinabukasan nating lahat. Habang pumupuri ang madla sa mga kasinungalingan ng lalaki, inilihis ni Althea ang kanyang paningin patungo sa madilim na bahagi sa ikalawang palapag kung nasaan ang control booth. Doon, nagtama ang kanilang paningin ng pamilya na lalaking nakatalaga sa mga makina. Isang mabilis, ngunit malinaw na pagkindat ang iginawad nito kay Althea. And tonight, aside from celebrating our anniversary, pagpapatuloy ni Darius, ang boses ay umaalingaw sa bawat sulok ng silid. I am proud to officially introduce the new Vice President for Strategy and Operations. Ang babaeng may pinakamalaking kontribusyon sa pag-asen, ng kumpanyang ito, Miss Christine Vallejo. Ang sunod-sunod na pagdampi ng mga palad ng mga panauhin ay pumuno sa bulwagan bilang masigabong pagpupugay. Buong ningning na naglakad si Christine patungo sa mga hakbang ng entablado, abot tenga ang ngiti sa pag-aakalang nakuha na niya ang lahat. Ngunit bago pa man makatapak ang kanyang mamahaling sapatos sa unang baitang, ang lahat ng malalaking monitor, ang mga nakasisilaw na ilaw sa entablado, at ang dambuhalang aranya sa kisame ay sabay-sabay na namatay. Binalot ng nakakabining kadiliman ang buong bulwagan. Sa gitna ng nakabibining kadiliman, isang nakasisilaw na liwanag ang biglang sumabog mula sa mga dambuhalang LED screen sa likuran ng entablado. Sa halip na, ang ipinagmamalaking logo ng De La Cruz Corporation ang bumungad sa mga panauhin. Isang malinaw at mataas na kalidad na bidyo ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa malaking telon, kitang-kita ang tagpo sa loob ng opisina ng punong tagapamahala. Nakaupo si Christine sa mismong kandungan ni Darius. Ang mga braso ay malambing na nakapulupot sa leeg ng lalaki. Siguraduhin mo lang, Darius, na pagkatapos ng anibersaryo mamayang gabi, malinis na ang lahat. Ang tinig ni Christine ay malinaw na gumuhit sa pandinig ng daan-daang panauhin. Ayokong makita ang mukha ng babaeng yon. Siya naman, ilalagak natin si isang pasilidad sa probinsya para hindi na makapanggulo. Bago pa man makabawi ang mga matatayog na miyembro ng lipunan mula sa kanilang pagkabigla, pinalitan ang bidyo ng isang malinaw na voice recording. Ang matinis at nanggagala-iting boses ni Doña Carmen ang pumuno sa hangin. Nakalimutan mo na ba ang malaking utang na loob mo sa amin? Kailangan ko ng 5 milyong piso bago matapos ang linggong ito. Malaki ang pagkukulang sa pondo ng casino club na kinabibilangan ko. At bilang asawa ni Darius, tungkulin mo tulungan akong takpan ito. Isang alon ng pag-ungol, pag-iling, at mapanghusgang mga bulungan ang mabilis na kumalat sa hanay ng mga board of directors, mga mamumuhunan, at mga miyembro ng media. Ang mga kilalang matrona na kanina lamang ay nakikipagtawanan kay Doña Carmen ay sabay-sabay na lumayo. Pandidiri ang nakapinta sa kanilang mga mukha. Nawala ng kulay ang mukha ni Darius. Nanigas ang kanyang mga binti habang ang malamig na pawis ay mabilis na tumulo mula sa kanyang pababa sa kanyang panga. Patayin niyo yan! Security! Sino ang may gawa nito? Patayin ninyo ang mga makina ngayon din! Nanginginig at basag ang boses na isinigaw ni Darius sa kanyang mikropono. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa matinding kaba at kahihiyan. Ngunit walang sumunod sa kanyang utos. Sa halip, ang mabibigat na pintuang yari sa mahogany sa pinakalikuran ng bulwagan ay bumukas ng maluwag. Mula sa liwanag ng pasilyo, pumasok si Althea. Ang kanyang pulang bestidang Inabel ay tila nag-aapoy na nagbibigay buhay sa bawat hakbang niya. Sa kanyang kanang gilid ay naglalakad ang kalmadong si Ate Mateo Salvador, at sa kanyang kaliwa ay isang hanay ng mga pormal na opisyal mula sa pulis, siya ng ekonomiya at pandaraya. Nahati ang karagatan ng mga panauhin, kusang nagbibigay ng daan para sa tunay na reyna ng gabing iyon. Ang bawat pagbagsak ng takong ni Althea sa sahig
ay nagbabadya ng pagwawakas ng isang mapandinlang na kaharian. Umakyat siya sa entablado nang walang pag-aalinlangan, kinuha ang isang bakanteng mikropono mula sa nakatayong stand at tiningnan ng diretso ang nanliliit na bulto ng kanyang asawa. Ang imperyong ipinagmamalaki ninyo sa harap ng lipunan, Darius. Ang tinig ni Althea ay hindi sumisigaw, ngunit ang lamig at talim nito ay sapat na upang patahimikin ang buong bulwagan. Ay itinayo gamit ang bawat patak ng dugo at pawis ng pamilya Navarro. Ninakaw mo ang aking pamana. Ginamit mo ang aking pangalan. Ngunit hindi mo kailanman mananakaw ang aking pagkatao at ang katotohanan. Hindi na nakapagpigil si Doña Carmen. Sa tindi ng kahihiyan at pagkasira ng kanyang iniingat ang imahe, sumugod ang matanda paakyat ng entablado. Nanlilisik ang mga mata nitong itinaas ang kanyang kanang kamay upang ihampas ng buong lakas sa mukha ng kanyang manugang. Walang hiya kang babae ka? Wala kang utang na loob. Sinisira mo ang pamilya namin. Umuusok na panunumbat ni Doña Carmen. Ngunit bago pa man dumampi ang magaspang na palad ng matanda sa kanyang balat, itinaas ni Althea ang kanyang sariling kamay at mahigpit na sinalo ang pulso ng biyenan. Walang bakas ng takot o panginginig sa kanyang mga daliri. Tinitigan niya ng malalim ang mga mata ng matanda, isang tingin na nagpapahiwatig ng 8 taong pagtitiis na ngayon ay nagwakas na. Marahas ngunit kontroladong iwinasiwas ni Althea pababa ang kamay ni Doña Carmen. Ang kamay na ito ay wala ng karapatang dumampi sa akin, Doña Carmen. Mariing deklarasyon ni Althea, ang bawat salita ay bumabaon sa dibdib ng matanda. Tapos na ang panahon ng pananahimik at pagiging alipin ko sa inyong kasakiman. Pumiyok si Christine, unti-unting umaatras sa likuran ni Darius dahil sa paglapit ng mga pulis. Sa gitna ng matinding desperasyon at pagguho ng kanyang mga pangarap, isinawsaw ni Darius ang kanyang nanginginig na kamay sa loob ng bulsa ng kanyang mamahaling suit. Inilabas niya ang isang nakatiklop na pulang dokumento at iwinasiwas ito sa hangin na, tila ba ito ang kanyang huling kalasag laban sa kamatayan? Mga sinunggaling! Nabaliw ka na talaga, Althea! Paos na sigaw ni Darius, pilit na pinatitibay ang sarili, kahit na unti-unti nang nadudurog ang kanyang mundo. Kahit anong paninira ang gawin mo rito, walang magbabago sa batas. Ang lahat ng ari-arian, ang lahat ng titulo at mga bank accounts ay nakapangalan sa akin at may legal na pirma. Kahit dalhin mo pa ang buong Korte Suprema dito, walang magagawa ang mga pulis mo laban sa dokumentong ito. Sa halip na masindak sa matinding pagsigaw at pagwawasiwas ni Darius ng nasabing kasulatan, isang payapa at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ate Mateo Salvador. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa nanginginig na lalaki. Ang bawat galaw ay puno ng awtoridad ng isang taong may hawak ng tunay na batas. Binasa mo ba talaga ang bawat detalye ng huling pahinang pinirmahan mo kahapon, Ginoong de la Cruz? Mahinahong tanong ng matandang abogado habang inilalabas mula sa kanyang itim na portfolio ang isang opisyal na dokumento na may selyo ng Korte Suprema. Ang papel na pilit mong ipinagmamalaki ngayon bilang iyong kalasag ay ang mismong patibong na tuluyag magbabaon sa iyo. Napaawang ang bibig ni Darius. Ang mga mata nito ay mabilis na nagpalipat-lipat sa hawak na pulang folder at sa seryosong mukha ng abogado. Ang Navarro Heritage Trust ay naglalaman ng isang napakahigpit na kondisyon. Pagpatuloy ni Ate Salvador, sinadyang lakasan ng boses upang marinig ng bawat mamumuhunan at miyembro ng lipunan sa loob ng bulwagan. Sa oras na mapatunayan ang pagtataksil at pandarayan ng asawang pinagkatiwalaan ng yaman at sa pag-iral ng mismong pirma mo sa dokumento ng sapian o merger na sadyang inihanda namin, ang lahat ng iyong ari-arian, negosyo at maging ang mga offshore accounts sa ilalim ng Vallejo Holdings ay otomatikong mapapasailalim sa kontrol ng tunay na tagapagmana. Hawak ko ngayon ang emergency freeze order. Wala ka ng pag-aari kahit isang kusing, Darius. Tila, isang malakas na suntok sa sikmura ang binitawang katotohanan. Nabitawan ni Darius ang pulang folder at tuluyan itong nahulog sa sahig, nawalan ng silbi at halaga. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagguho ng kanyang mundo. Lumapit ang isang opisyal ng pulisya kay Christine na noon ay namumutla at nagtatangkang tumakas patungo sa likod ng entablado. Walang pakundangang hinawakan ng opisyal ang braso ng babae. Miss Christine Vallejo,
Inaaresto ka namin sa kasong pakikipagsabotan sa malawakang pandaraya at pagnanakaw sa kumpanya. Pormal na pahayag ng pulis habang marahas na ipinupulupot ang malamig na bakal sa mga pulso nito. Nang maramdaman ang higpit ng posas, nawala ang matamis at malambing na anya ng babae. Nanlilisik ang mga matang bumaling siya kay Darius at tila isang mabangis na hayop na nagwawala. "Hayop ka, Darius! Sinira mo ang buhay ko!" Nag-ieskandalong sigaw ni Christine habang nagpupumigla sa hawak ng mga pulis. "Sabi mo hawak mo na ang lahat. Sabi mo sa iyong buong kumpanya. Binitawan ko ang karera ko para sa mga kasinungalingan mo. Tapos ngayon isasama mo ako sa kulungan? Wala kang kwenta!" Habang kaladkad pababa ng entablado, ang nagwawalang si Christine, bumagsak naman ang mga tuhod ni Doña Carmen sa malamig na sahig. Tila isang kandilang mabilis na natutunaw ang matanda sa gitna ng entablado. Pilit niyang itinatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang mga nanginginig at kulubot na palad. Ngunit hindi nito natabunan ang matinding kahihiyan. Ang mga matronang dating pumuputong sa kanya ng papuri ay ngayihayagang nagbubulungan, itinuturo siya ng may labis na pandidiri at panghahama. Ang danggal na labis niyang iningatan at ipinagmayabang sa lipunan ay ganap ng nadurog. Siya ngayon ang pinakamalaking katatawanan sa buong Makati. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, nanatiling nakatayo si Althea ng may hindi matitinag na dignidad. Kinuha niyang muli ang mikropono. Hindi niya tinapunan ng kahit isang sulyap ang lalaking minsang tinawag niyang asawa, ni ang biyen nang nagpahirap sa kanya ng walang taon. "Maraming salamat sa mga naging saksi sa gabing ito." Kalmado at buong pusong pahayag ni Althea. Ang kanyang tinig ay umaapaw sa kapayapaan at kapangyarihan. "Ang katarungan ay maaaring maging mabagal, maaari itong mabalot ng dilim. Ngunit hindi ito kailanman mananahimik ng matagal. Magandang gabi sa inyong lahat." Ibinaba ni Althea ang mikropono. Tinalikuran niya ang entablado at nagsimulang humakbang pababa. Naglalakad na tila isang ganap na reyna na nagbawi ng kanyang nasirang palasyo. Ngunit bago pa man niya marating ang dulo ng baitang, hinarang ng pinuno ng kapulisan ang tulalang si Darius. "Ginoong De La Cruz, kailangan din po naming kunin ang inyong pasaporte. Hindi kayo maaaring umalis ng bansa habang gumugulong ang kasong estafa at falsification of public documents laban sa inyo." Malamig na utos ng opisyal bago inilapat ang posas sa mga kamay ng lalaki. Ang tunog ng pag-ipit ng bakal sa kanyang mga pulso ang tuluyang bumasag sa huling pader ng pagmamataas ni Darius. Sa harap ng mga nagkikislapang kamera ng media at sa paningin ng buong lipunan, gumuho ang sikat na negosyante. Gumapang siya at itinapon ang sarili sa paanan ni Althea. Sa matinding desperasyon, mahigpit niyang ginamit ang kanyang mga nakakadena at pawisang kamay upang kumapit sa laylayan ng pulang bestidang inabel ng kanyang asawa. "Sweetheart, please! Maawa ka sa akin!" Humahagulgol na pagmamakaawa ni Darius. Ang luha at uhog ay naghalo sa kanyang mukha habang nakatingala sa asawang hindi man lamang mag-ablang tingnan siya. "Patawarin mo ako! Nagkamali ako! Nabaliw ako! Susundin ko lahat ng gusto mo. Ibibigay ko sa'yo ang lahat. Huwag mo lang akong ipakulong. Hindi ko kakayanin, Althea. Please, mahal na mahal kita." Binalot ng nakakapasong katahimikan ang buong bulwagan. Ang bawat panauhin, bawat pulis, at bawat mamamahayag ay pigil hiningang naghihintay kung paano tutugon ang babaeng matagal na inalipin at kinawawa ng lalaking na yun nagmamakaawa sa kanyang mga paanan. Tinitigan ni Althea ang nanginginig na lalaki sa kanyang paanan. Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata, tanging isang malamig at malalim na kawalan. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi upang abutin ang muka ng nagmamakaawang asawa, kundi upang hawakan ang laylayan ng kanyang pulang bestida. Sa isang mabilis at mariing galaw, binawi niya ang tilang mahigpit na kinakapitan ng maruruming kamay ni Darius. "Huwag mong dungisan ang pamana ng aking ina," malamig at matigas na utos ni Althea. "Ang pagpapatawad ay para sa mga taong nagkamali ng hindi sinasadya. Ngunit ang ginawa mo, Darius, ang panloloko, ang pagnanakaw, at ang pandudurog sa pagkatao ko, isang malinaw na desisyong inaraw-araw mo sa loob ng 8 taon. Ubus na ang pasensya ko at matagal lang namatay ang pagmamahal ko sa iyo."
Napaatras si Darius. Ang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Hindi makapaniwala ang babaeng dating nang inginig. Sa kanyang mga bulyaw ay siya na yung nagbigay ng huling hatol sa kanyang buhay. Marahas na hinila ng mga pulis patayo si Darius. Kaladkad ang lalaking tuluyan nang nawala ng kapangyarihan at danggal. Pinalabas siya ng bulwagan, kasunod ni Christine na patuloy na nagsisigaw at nanunumbat. Kasabay nito, ang matinding kahihiyan ay tuluyan ng sumira sa natitirang katinuan ni Doña Carmen. Nawala ng malay ang matanda at bumagsak ang mabigat nitong katawan sa malamig na sahig. Walang sumalo sa kanya. Ang mga matronang dati niyang pinagyayabangan ay nagsiatrasan lamang. Pinagmamasdan siya ng may labis na pandidiri at awa. Hindi na lumingon pa si Althea. Tinalikuran niya ang mga nagkikislapang ilaw ng mga kamera at ang mapanghusgang mga mata ng lipunan. Paglabas niya mula sa marangyang pasilyo ng hotel, sinalubong siya ng malamig at sariwang ihip ng hangin sa ilalim ng madilim na kalangitan. Pumikit siya ng mariin. Pumasok ang hangin sa kanyang mga baga. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang malaya siyang nakahinga. Ang tanikalang sumakal sa kanyang lalamunan ay tuluyan ng naputol. Nang gabing yun, bumalik si Althea sa mansyon ng mga De La Cruz hindi upang matulog, kundi upang tapusin ang huling yugto ng kanyang paglisan. Sa loob ng malawak na silid na minsang naging saksi sa kanyang mga pighati, inilabas niya ang isang maliit at lumang maleta. Maingat niyang inilagay ang kwaderno ng kanyang ama, ang ilang simpleng damit, at ang mga kagamitan sa paghahabi ng kanyang ina. Iniwan niya ang lahat ng palamuti ng kasakiman, ang mga mamahaling damit, ang mga bag na may tatak, at ang mga diamanteng binili ni Darius gamit ang maruming salapi ay nanatiling nakasalansan sa ibabaw ng kama. Wala siyang dadalhin kahit isang piraso ng nakaraan na may bahid ng kanilang lason. Malinis siyang dumating sa bahay na yon, at malinis din siyang aalis. Bago tuluyang lumabas ng bahay patungo sa naghihintay na sasakyan ni Ate Salvador, huminto siya sa tapat ng kusina, ang mismong lugar na naging purgatoryo niya. Tinitigan niya ang lababo kung saan siya umiyak ng palihim upang hindi marinig ng kanyang biyenan ang kalan kung saan siya nagpakabagod magluto para sa isang asawang nasa kama ng iba. Isang malalim at payapang hininga ang pinakawala ni Althea. Iniabot niya ang switch ng ilaw sa gilid ng pader at tahimik na pinatay ito. Binalot ng makapal na kadiliman ng buong kusina, kasabay ng tuluyang pagsasara niya sa mabigat na pinto. Kinain ng dilim ang lahat ng kanyang pighati. Inililibing ang dating Althea na naging alipin ng wad na pag-ibig. Bitbit ang maliit na maleta. Humakbang siya palabas ng tarangkahan patungo sa kalayaan. Saan kaya siya dadalhin ng bagong kabanata ng kanyang buhay? Kinabukasan, isang mainit at ginintuang sikat ng araw ang pumunit sa hamog ng umaga sa tahimik at pamilyar na bayan ng Vigan. Sa itaas ng isang malaki at matibay na bahay na bato, isang lalaking manggagawa ang maingat na nagkakabit ng isang bagong karatula na yari sa inukit na kahoy, naghihintay na mabasa ng buong mundo. Lumipas ang isang buong taon. Ang mainit na sikat ng araw sa Vigan ay nagdadala ng masaganang amoy ng kapeng barako at ng sariwang tina na ginagamit sa mga sinulid. Ang dating tahimik at tila inabando ng lupain ng pamilya Navarro ay ngayoy umaapaw sa sigla at buhay. Sa ilalim ng pamamahala ni Althea, ang Navarro Coffee Plantation at ang lumang pagawaan ng Tilang Inabel ay muling bumangon at nakilala hindi lamang sa buong probinsya, kundi maging sa buong bansa. Nakatayo si Althea sa balkonahe ng malaking bahay na bato, pinagmamasdan ang mga manggagawa na nag-aani ng mga pulang butil ng kape. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng pighate o bakas ng pang-af-ase. Ang mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata ay napalitan ng isang rumiriles na liwanag ng pag-asa. Mula sa loob ng bahay, marahang lumapit si Manang Josie na ngayon ay kasama na niyang naninirahan sa probinsya, binibigyan ng marangal na buhay at sapat na pahinga. May iniabot itong isang lukot na sobre na may opisyal na selyo ng pambansang piitan. "Iha,
May dumating na liham mula sa Maynila. Malumanay na wika ng matanda. May bahagyang pag-aalala sa mga mata. Galing kay Darius, kumusta na raw ang kalagayan mo? At patuloy siyang nagmamakaawa ng tawad. Nabaliw na raw si Doña Carmen sa loob ng pasilidad, habang si Christine ay nakipag-away sa ibang presong babae. Gusto mong basahin? Tinanggap ni Althea ang sobre. Tinitigan niya ang pangalan ng lalaking minsang naging mundo niya. Ngunit wala na siyang naramdamang galit. Wala nang puot na kumukulo sa kanyang dugo. At lalong wala ng pagmamahal. Para sa kanya, ang liham na iyon ay isa na lamang ordinaryong papel. Hindi niya pinunit ang sobre upang sumbatan ang nakaraan. Sa halip, kalmado niya itong ibinaba sa loob ng isang madilim na drawer at isinara yon ng tahimik. Napatawad na ba niya si Darius? Marahil. Ngunit ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangahahulugan ng pagkalimot o pagbabalik. Ang pagpapatawad niya ay ang tuluyang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa galit. Si Darius de la Cruz ay isa na lamang estrange na hindi na kailanman magkakaroon ng puwang sa kanyang makulay na mundo. Nakahanap na siya ng ganap na kapay, apaan sa pag-iwan sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Kinahapunan, at malamig na simoy ng hangin ay pumasok sa malawak na silid-habihan. Umupo si Althea sa harap ng lumang kahoy na habihan ng kanyang ina. Ang marahang paggalaw ng mga sinulid at ang mainuhang paghampas ng kahoy ay tila naging bagong tibok ng kanyang puso. Sa kanyang paligid, nakaupo ang ilang mga batang ulila na kinupkop niya mula sa ampunan sa bayan. Tinuturuan niya ang mga ito ng sining ng paghahabi, ipinapasa ang yaman ng kultura na nag-ahon sa kanya mula sa kadiliman. Ngumiti siya ng maluwag, isang ngiting nagmumula sa kailaliman ng isang pusong buo at malaya. Lumapit ang isang maliit na batang babae, may hawak na isang piraso ng malambot at kumikinang na pulang telang inabel na silang dalawa mismo ang naghabi. Kinuha ito ni Althea at buong pagmamahal na ipinulupot sa maliit na balikat ng bata, tila ginagawa itong isang magandang kapa para sa isang prinsesa. Napakaganda mo, bulong ni Althea habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang kanyang tinig ay tila isang matamis na awit ng pag-asa. Tandaan mo, karapat-dapat ka sa lahat ng mabubuting bagay sa mundo. Huwag mong hahayaang may magsabi sa iyo na wala kang silbi. Ang babae ay hindi ginawa upang maging anino lamang ng kahit na sinong lalaki. Ang sakripisyo, gaano man ito kadalisay, ay nagkakaroon lamang ng tunay na halaga kung ibinibigay ito sa mga taong marunong rumespeto at mag-ingat nito. Mula sa pagiging isang sunod-sunurang asawang tinapakan at ninakawan ng danggal, muling hinabi ni Althea ang sarili niyang kapalaran. Isang kapalaran kung saan siya ang nag-iisang may akda, matibay, marangal, at hindi na kailanman magpapagapi.